pag-asa pa na Lord, linisin mo pa ang aking puso at isipan. Lord, kung may nakita ka pang karumihan, kung may nakita ka pang mga kahinaan, O God, kunin mo lahat, O Diyos. At palaya ka na maghari, Panginoon. Palaya ka, O God, na gumawa, Panginoon. Hallelujah. Ito pa ang ating nais sa gabing ito, mga kapatid. Amen. Amen. Kagaya ng awit ni Haring David, O Diyos. Oh, cast me not away. Hallelujah. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord. And take not Thy Holy Spirit from me. Yes, Lord. Ito ang aming samo sa iyo, Diyos. Restore the joy of salvation. Hallelujah. And renew the right spirit. Hallelujah. Within us, O God. And renew the right spirit. Minsan pa, O cast me not away. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord. Yes, Lord, and take not Thy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord, restore the joy of salvation. Restore unto us the joy of Thy salvation. And renew the right spirit. Isa pa, O God, not away. I call our beloved pastor, Mr. Jacob Blasco. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me, yes, Lord, the joy of Thy salvation, and renew a right spirit. Let's sing one more time, chorus. Cast me not away. Hallelujah. Oh, cast me not away. Yes, Lord. Hallelujah. From Thy presence, oh Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Yes, hallelujah. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ating palapakan na purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos, hallelujah, sa Kanyang mga biyaya, sa Kanyang gawa sa buhay ng bawat isa. Tayo muho at manalangin. Aming Diyos, katulad ng aming inawit, napakainam ng isang panalangin sa gabi ito, O Diyos. Cast me not away in your presence, O God. Umunawa pahintulot, O Diyos, sa gabing ito na kami ay mapalayo sa iyong banal na presensya. Sa gabing ito, hayaan, O Diyos, na misa pa ay aming ka mapasalamatan at mapapurihan dahil sa iyong kahabagan, dahil sa iyong saganang biyaya, O Diyos. Dahil sa iyong mga salita ng buhay na siyang aming, hallelujah, sinampalatayanan sa uling mga araw, O Diyos.
At dito sa magitan nito, kami ay nabubuhay, Panginoon. Kami ay lumalakas, kami ay nagtatagumpay sa maraming mga bagay. Kaya sa gabing ito, buyan sa lamang, ay aming maingat na isinasauli ang mga papuri at pasalamat. Salamat sa malaking pribilehiyo muli, O Diyos, na kami ay makasama, makabahagi sa fellowship, sa ilalim ng iyong banal na dugo, sa ilalim ng iyong banal na presensya, sa ilalim ng iyong mga salita, O Diyos. Sa isang malaking biyaya, minsan pa kami ay nakaparito. At minsan pa ay aming masaksihan ang iyong kadakilaan. Ang iyong mga gawa, O Diyos, ang mga dakilang gawa mo sa buhay namin. Kaya purihin ka sa gabing ito, O Diyos. Minsan pa ay aming tinataas ang iyong mga gawa, ang iyong mga dakilang gawa sa buhay namin, ang iyong dakilang pangalan. Salamat minsan pa, O Diyos, sa panahon na iyong pinagkaloob. Isang biyaya na kami ay makatayo sa iyong banal na presensya. Isang biyaya na kami ay makapag-alay minsan pa ng kapurihan sa iyo. Dahil, O Diyos, hindi natatapos ang iyong mga gawa sa buhay namin. At kailanman ay hindi ito matatapos, O Diyos. Ang langit at lupa ay lilipas, ang iyong salita ay hindi lilipas. Ito ay magpapatuloy, nakikilos at gagawa ayon sa iyong tinakda, ayon sa iyong pangako, O Diyos. Hallelujah. Hanggang sa ang iyong iglesia ay balutin ng iyong buong kabanalan, O Diyos. Buong presensya mo, Diyos, ang siyang bumalot sa buhay ng bawat isa. Kaya sa gabing ito ay aking patuloy itinataas ang iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na siyang muli magpala ng bawat bahagi ng iyong mga pagtuturo, ng iyong mga salita, O Diyos, na aming mapag-uusapan sa gabing ito. Aking dalangin ang patuloy na karunungan, ang pagpanaog, O Diyos, hallelujah, ang pagsusugo mo ng karunungan sa iglesia, upang ang iglesyang ito, O Diyos, ay patuloy na makalakad ng may karunungan at may kaalaman. Hallelujah. Hindi sa aming sarili, O Diyos, kundi sa karunungan ng Diyos sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Na siyang katwiran, na siyang katubusan, na siyang lahat-lahat sa amin. Hallelujah. At sa magitan niya kami ay mayroong katubusan. Kaya sa gabing ito, O Diyos, sa iyo aking itinataas ang iyong mga salita. Pagpalain ang bawat isa. Pagpalain ang iyong mga banal, pagpalain sila, maging sila na nasa malayo, at maaari nakakapanood at nakakarinig ng iyong ng iyong mensahe sa gabing ito, O Diyos. At salamat minsan pa sa mga pagtatagumpay, sa mga pag-iingat sa aming mga daan. Hallelujah. Sa aming mga lakad, O Diyos, sa bawat bahagi ng aming buhay, ay nandoon ka. Kasama ka namin. Hallelujah. At ikaw nagsabi, kung paanong ako'y nagtagumpay, kayo rin naman ay magtatagumpay. Kaya sa gabi ito, O Diyos, salamat din sa isang napakainam na papautuo ng iyong biyaya, ng pag-iingat sa buhay ng aming mahal na kapatid, Sister Flor, sa kanyang kalagayan ngayon, O Diyos, ay ikaw lamang ang siyang patuloy na makapag-iingat ng kanyang buhay. Kaya salamat minsan pa sa mga pagtatagumpay, salamat sa mga katugunan, ng mga kahilingan ng bawat isa. At sa gabing ito ay sa iyo namin lahat ipinagkatiwala, lahat ay inaasa, lahat ay binibigay, O Diyos, ang pag-asa ay sa iyo lamang sa gabing ito. Purihin ka mang banal, at sa iyo mabalik lamang ang kapurihan at kaluwalhatian. Pasalamat pagdakila sa matamis at dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen? Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Sa magandang gabi ang aking pagbati sa ating lahat. Sa pangalan natin Panginoong Jesus. And let's read our scripture bago tayo magsiupo sa aklat ng mga gawa, Book of Acts. Acts chapter 20. Acts chapter 20 verse, simulan natin sa verse 27. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Therefore take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Can you say Amen? Amen. Ang Diyos ang siyang mapasalamatan sa kanyang mga salita. Lahat ay malayang makaupo sa mga sandaling ito. At minsan papagbati sa lahat. So medyo marami ang wala sa gabing ito. Subalit gayon pa man ay ang Diyos ay karapat-dapat pa rin sa kanyang
mga kabutihan sa atin. Mabuti ba ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid? At sa gabing ito, siya ang ating patuloy na itinataas sa ating kalagitnaan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Ang lahat ay magiging maayos, ang lahat ay magiging mananagumpay. Kaya salamat muli isa pa sa gabing ito for His grace about isa. Kalakasang pisikal, kalakasang spiritual, pagtatagumpay sa lahat ng bagay. At ang panahon ang mainit na panahon ay sa biyaya ng Diyos ay unti-unting matapos sa dati ng mga araw. At alam ko na ang lahat ay may kanya-kanyang personal na struggle sa bagay na yan. At lalo na yung may mga health issues. Gayunpaman, salamat sa pag-iingat ng Diyos, salamat sa kaniyang kamay na umaabot sa ating mga panalangin. At maraming tawag niyan, dumadaan sa mabigat na kalagayan. Ang panahon ng tag-init ay sa iba hindi rin biro, mga kapatid, no? Sa may mga health issues sa ating panahon. Nung nakarang araw lang ay kahit bata pala ay pwedeng may stroke. Ayon sa balita na aking nakita sa news, parang 6 months old pa lamang ay na heat stroke because of this condition. So walang edad, walang matanda, walang bata, walang pinipili ang ating panahon. Subalit salamat sa Diyos na mabuti sa ating buhay. Hindi kayo pinabayaan ng Diyos, hindi kayo pinagkulang sa inyong mga pangailangan. Kaya sa gabing ito, inais ko lamang ituloy ang mga pinag-usapan natin about spiritual gifts. So hindi na po natin binasa ang mga teksto na ating binabasa na sa nakalipas na gawain. Ang 1 Corinthians 12 ay atin na itong ilang beses na nabasa, verse 27 and 28. Nang sabi diyan, God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healings, helps, administrations, and various kinds of tongues. So sa gabi ito ay nais kong pupuntahan naman natin dahil tapos na natin itong gifts for spiritual needs na tinalakay natin sa nakalipas na mga panahon, ng mga gawain. And this time ay gusto ko mag-focus about sa mga kaloob patungkol sa mga o may kinalaman sa mga material na bagay o sa mga non-spiritual needs ng iglesia. At ito yung ating binasa na, binabasa na rin sa nakalipas sa Romans chapter 12. Ay binanggit doon ang ilang mga kaloob patungkol sa mga pangailangan sa iglesia. So nabanggit sa Romans chapter 12 verse 7 and 8 yung gift of ministry na yan po ay may Greek word na diakonia. So it speaks of more on deacons or being attendants. At binanggit dyan yung gift of giving. So ito ay exclude muna natin at maaaring yan ang sasunod na natin bibigyan ng panahon. So ang ating muna bibigyan ng focus ay yung gift of leadership sa Romans chapter 12 verse 8. At yung binanggit doon na gift of ministry. And then sa 1 Corinthians chapter 12, yung gift of helps and gift of administration. So ang ating subtitle is pinamagatan natin na oversee and feed the church of God. So isa ikawalong bahagi sa part 8 ng ating paksa ng spiritual gifts according to the scriptures. Ating subtitle is oversee and feed the church of God. So dun sa ating text na binasa sa Acts chapter 20 verse 28, si Pablo ay nagbigay ng parang kumbaga ay habilin sa mga panahon na yan na siya ay malapit nang umalis sa ministry. Ay nagbigay siya ng habilin sa mga maiiwan ng mga ministers, ng mga elders or mga nangasiwa ng iglesia. At kung ating basahin ko lamang sa isang salin, sabi sa ESV. Sabi diyan, pay careful attention, Acts 20 verse 28, pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God,
which He obtained with His own blood. So, kung atin titingnan itong verse 28, ay it's more on about taking care of the church. Okay? It's more on about pangasiwa o pag-aalaga sa ministry. At yung word dyan sa verse 28, yung word na oversee, sa Greek word ay episkopos. At ang ibig sabihin po niyan ay superintendent. So pag sinabi po natin superintendent, a person who is in charge of work done in a particular department, office, etc., or who is responsible for keeping a building or place in good condition. So it's more on about pagbabantay o pangangalaga. At yung word naman na feed, doon sa verse 28 na binasa natin sa Greek word na poimeino, ang ibig sabihin niyan is to tend as a shepherd. Ang ibang meaning ng feed is to tend a flock, to keep sheep, to rule, to govern, to nourish, to cherish one's body, or to serve the body, or to serve the church. Katulad ng ating natalakay na before, na ang iglesia ay tulad ni Pablo sa isang katawan na maraming mga sangkap. So yung word dito na oversee and feed ay hindi po nangangahulugan na ito ay tumutukoy lamang sa pangaral ng salita ng Diyos. Ito ay malawak ang pinapakita niya at hindi lang to basta papakain ng salita ng Diyos. Of course, kasama na yan. Pag binanggit yung taking care of the needs of the church, ay kasama na po riyan yung pagpapakain ng salita ng Diyos sa mga mananampalataya. Subalit ang ating titingnan ngayong gabi, ang ating focus is about leadership. It's about pangalaga o pangasiwa ng Diyos sa iglesia through the gifts na ating binasa sa ilang mga talata. At hindi natin may tatanggi mga kapatid na ang church ay nangailangan din ng pag-aalaga. Okay? Nangailangan din siya ng pag-aalaga o pangasiwa. At ito ay isang napakalagang bahagi rin, no? Except sa pagtuturo o pangaral ng salita ng Diyos, ay maganda rin na tingnan, mga kapatid, sa gabing ito, na kung paanong ang Diyos mismo ang nag-utos, o ang Diyos mismo ang nag-ayos, ang naglagay ng mga pangasiwa sa loob ng gawain ng Diyos, sa loob ng ministry ng Diyos, at lalo na sa ating panahon. Now, ilan sa mga halimbawa na pwede kong pakita sa inyo, itong ating place in worship, yung pag-maintain ng ating place of worship, who's in charge for maintenance, who's in charge for keeping things in order. Diba? Hindi po sa buong panahon tayo ay laging mayroong mga preaching, o mayroong mga worship, may praise and song, praise and worship songs sa mga pagkakatipon natin. Yet, ang ating lugar ay hindi natin na-maintain na maayos. So, hindi po magiging maganda at hindi magiging balanse ang salita ng Diyos. So, pagdating naman sa mga musical instruments, who's in charge to keep the instruments in order? At sa ilang mga bahagi pa ng ministry, who will keep documents and records of the church? Sino ang mag-organize ng mga food preparation? Sino yung mga bibili? Sino yung mga mag-aayos? Sino yung mag-iingat sa mga bata? Sino ang itatayo ng Diyos para ingatan ang kaayusan sa buong iglesia? Sino ang mga siwa? Sino ang mga laga ng gawain ng Diyos? Now, maaring mayroong mga pagkakaiba ng kalagayan before sa mga panahon ng mga apostles at sa ating panahon. Pero ako'y niniwala mga kapatid na kung gaano ito'y mahalaga rin mahalaga sa panahon ng mga apostles at ang Panginoon mismo ang nagpakita kay Pablo kung paano ayusin ang ministry. Niniwala ko mula noon hanggang ngayon ay hindi po nababago ang set of orders at kung paano ang Diyos ay nag-appoint ng mga kaloob before,
ay gayon pa rin na ginagawa ng Diyos, even sa ating panahon. And that's why ito sa gabi ito, ating bibigyan ng panahon. Mag-focus tayo sa ilang mga bahagi ng administration, ang pag-appoint ng Diyos. So ating balikan ng 1 Corinthians 12 verse 28. So doon binanggit yan. And God has appointed in the church. So yung mga ulo natin tinalakay, di ba? First apostles, prophets, teachers, miracles, then gifts of healings. Pero ang focus natin sa gabi ito ay itong pag-appoint ng Diyos. God has appointed in the church itong helps, gift of helps, and gift of administrations. That includes yung Romans chapter 12 verse 8, yung binanggit doon that God has appointed in the church itong ministry. Ministry itong may kinalaman sa service o paglilingkod sa mga anak ng Diyos. Ministry, binanggit sa version ng NASB na service. If service in the act of serving. Yan. And sabi doon, he that ruleth with diligence. Sa Romans chapter 12, verse 8. So yung apat na ito nakaloob, itatabi muna natin yung isa because katulad ng ating tinalakay na mayroong 5 gift na ibinigay ang Diyos para sa non-spiritual needs ng iglesia patungkol sa mga bagay na pangailangan ng church. At isa doon yung gift of giving. So hindi mo natin siya isasama dahil marami rin pwede pag-usapan sa bagay na yun, but we will focus sa gabi ito sa administration. So kung pag-uusapan ng taking care ng flock o pag-iingat o pag-aalaga ng iglesia, ang Diyos, ang sabi sa ating binasa, ang Diyos ay naglagay ng helps o pagtulong o tulong. Isang uri ng kaloob na mayroon sa iglesia ng Diyos. Gift of helps. Anumang uri ng pagtulong na pwede niyong ibigay o pwedeng limitaw sa ministry, mga tumutulong sa pag-aasikaso ng gawain, tumutulong sa mga pangailangan ng ministry. So anumang uri ng pagtulong, ito po ay kaloob. Okay? Kaloob ng Diyos sa ministry. And then, andyan ang tinatawag na pamamahala, which is may kinalaman sa pag-govern ng church, pag-administer ng church, at tinatawag na leadership. Yung pag-aasikaso ng mga kaayusan sa gawain ng Diyos. At yan ay may kinalaman sa tinatawag na gift of yung pamamahala, pag-govern, gift of leadership sa iglesia. Yung mga pag-aplano ng gawain ng Diyos, yung pag-aasikaso ng mga financial needs sa iglesia. So, meron ako nadaan one time, di ba? I think last Sunday, na nagkaroon ng pagkakaisa ang mga early Christians sa panahon ng mga apostles sa Book of Acts. At ang sabi doon, walang sino man doon na bahagi ng nangangailangan, kundi lahat sila ay sinuplehan ng Diyos at lahat sila ay nagkaroon ng ayon sa pangangailangan. At yun ay may kinalaman sa, of course, finance or material na pangangailangan ng ministry. Nang sabi doon, kanilang ibinenta ang kanilang mga ari-arian, di ba? Kanilang ibinenta ang kanilang mga, sabihin natin, mga bahay at lupa, at yung proceeds ay ibinigay sa gawain ng Diyos. So yan ay nangailangan po ng pamamahala. Dahil kung hindi ang Diyos maglalagay ng pamamahala sa ministry, well, maaaring magkakaroon ng confusion, kaguluhan, lalo na kung pag-uusapan ay ang salapi, pangalaga sa salapi. That's why diyan pumapasok yung gift of administration, pagtapos ng helps, administration. And then, andyan yung gift of ministry. Sabi doon, kapag kayo ay mayroong pagkatawag ng ministry, ay gamitin ninyo ito ayon sa ministry na inyong pagkatawag. So, mostly, tumutukoy sa mga deacons. Pag-assist or being as an assistance sa iglesia. And then there is ruler or pagpupuno, which sa Greek word may meaning na to be over, to superintend, or to preside over. At yung isang meaning niya is protector or guardian. So, inyong titingnan mabuti mga kapatid, yung 4 na kaloob na may kinalaman sa pangangalaga ng ministry ay
makikita natin kung gaano ito kahalaga rin sa ministry, na bukod sa pangangaral ng salita ng Diyos, mas magiging maayos, mas magiging magaan ang gawa ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos sa mga gawain kapag mayroong tama na administration, kapag mayroong maayos at tama na pamamahala sa gawain ng Diyos. And that's why ang Diyos ay, madalas sinasabi natin, He is a God of variety. At salamat dahil ang Diyos ay nakakita rin ng ating mga pangailangan. Di ba? Sino mag-i-amen, mga kapatid? Ang Diyos ay nakakita rin ng pangailangan ng ministry at hindi lang ito puro pagpangaral at pagtuturo ng Diyos. Maganda rin makita na ang Diyos na tinawag ni Pablo na Diyos ng kaayusan ay Diyos na nag-appoint ng mga pagtulong. Ang Diyos ay nag-appoint ng pamamahala, ang Diyos ay nag-appoint ng mga ministry, nag-appoint ng mga ruler as protector and guardian sa gawain ng Diyos. At isipin niyo mga kapatid, kung wala mga bagay dito, paano magiging magaan ang ministry? Paano magiging maayos at magaan ang bahagi ng mga nangangaral ng salita ng Diyos? Paano magiging payapa ang buong fellowship kung walang mga tagapamahala, tagapangasiwa sa gawain ng Diyos? Kaya sa inyo na mayroong ganyang ginagampanan, be grateful, magpasalamat kayo sa Panginoon na kayo ay naging bahagi sa pagkatawag ng bagay na yan. So, kung ating titingnan ng ministry, maaring ngayon ay mas maluwag ang ministry. Kung ating titingnan before, sa mga alam ang history ng church, dahil minsan may mga pagkakataon na ang manggagawa ay siya na rin ang MC, siya na rin ang song leader, siya na rin ang nangaral, siya na yung minsan song leader, at siya pa yung tagapangasiwa sa lahat. Siya na yung tagalinis din minsan ng place of worship. At yan ay nangyari before. Nangyari yan sa mga ministry na nagpapasimula ang gawain ng Diyos. Sa Masbate, nangyari yan. Testimony ni Pastor Joel yan. Nung siya nagpapasimula sa ministry, halos lahat ay sa kanya. Lahat siya ang kumikilos, gumagawa. Pastor Eli, ay ganoon din. So lahat po ng nagpapasimula na gawain ay maaring iba yung kanyang pagsimula at maaring hindi pa nagmamanifest ang mga kaloob na ito ng pag-aalaga at pangasiwa ng iglesia. But ang church po ay pinalalago ng Diyos. Di ba nakita natin ang history ng church na ito mula pa noon, 43 years na, going 43 years, na hindi rin naging excuse o hindi rin naging exempted. Sa pasimula ay maraming tawag niyan, challenges ang Pastor Franco natin noon nang magpasimula sa ministry. Yet the church is growing and increasing. At habang lumilipas ang mga panahon, ay dito pinalilitaw ng Diyos ang iba't ibang mga kaloob na ating pinag-aralan. Both yung gift for spiritual needs at maging yung gift for non-spiritual para sa mga material na bagay. Habang lumilipas ang panahon, nakita natin, kung kayo ay aware sa gawa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, lumipas ang mga panahon, ang Diyos ay unti-unting nagpalitaw ng mga kaloob para sa mga pangailangan na ito. At nangyari yung sinabi ni Pablo, o sinulat ni Pablo. Anong sabi doon? Balikan natin ang 1 Corinthians 12, verse 7. Sabi diyan, datapwat, sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu. 1 Corinthians 12:7, upang pakinabangan naman. So paglipas ng mga panahon, pinalitaw ng Diyos itong mga may pagkatawag ng iba't ibang uri ng kaloob, na ang sabi diyan, lahat ito ay para sa para mapakinabangan naman. Ibig sabihin, ang bawat kaloob ay kapaki-pakinabang sa ministry. Walang bahagi na hindi ginamit ng Diyos para ma-fulfill ang pag-build up, pagtatayo, pag-edify, pag-aayos ng katawan ng Panginoon. So lahat ito ay pinalitaw along the road, along the way, habang lumilipas ang mga panahon, upang maging maayos ang lahat ng bagay sa loob ng gawain ng Diyos. At yan ba ay atin na-appreciate sa gabi ito, mga kapatid? Na kahit
kahit maliit lang itong ministry nito sa Dako ng Bulihan, GMA Bulihan. Pero para sa akin, nakita ko na ang Diyos ang nag-ayos, ang Diyos ang nagpalitaw ng mga kaloob sa iglesia upang ating makita na ganito kaayos ang gawa ng Diyos sa ministry. Ang Diyos ang naglagay, sabi sa ating binasa, ang Diyos ang nag-appoint. At ano pa sabi ni Pablo sa isang sulat niya sa chapter 14 ng 1 Corinthians verse 33? Anong sabi niya doon? For God is not a God of confusion, but of peace. Lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon, lahat ng ministry na pinalitaw ng Diyos, lahat ng mga kaloob na mayroon tayo ngayon, lahat ito ay kapaki-pakinabang sa ministry. Walang maliit, walang malaki, lahat ay ginagamit ng Diyos. Bagamat mayroong mga sukat, okay, may mga sukat yan, may bahagi, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay. Pero it doesn't matter kung gaano kalaki o kalit ang ating bahagi. Ang mahalaga, tayo ay inilagay ng Diyos para patibayin ang iglesia ng Diyos. Para ang iglesia ito ay maging maayos sa lahat ng bagay. Maging magaan sa lahat ng bagay. At yan ang akin nakita, mga kapatid, hindi lamang isang bahagi ang nakatikim ng kaginhawaan ng kaayusan, kundi buong iglesia ang inaayos ng Diyos. O ang may kaayusan sa harapan ng Diyos. Now, ating puntahan itong 1 Thessalonians chapter 3, verse 16. Because dito ay makikita natin ang naging desire ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Because ang Diyos, and Diyos ng kaguluhan, Diyos ng kapayapaan, ang sabi niya ngayon, 2 Thessalonians, chapter 3, verse 16. Sabi diyan, ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. So yan ang prayer ni Pablo sa mga Thessalonian, mga believers sa Thessalonica. Ang sabi diyan, ang Panginoon ng kapayapaan ay magbigay sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. May the Lord of peace Himself give you peace always in every way. So anumang paraan ng Diyos, anumang kaloob na inilagay ng Diyos sa ministry, ang nakikita ni Pablo, ang kanyang dalangin is, lahat ng mga kaloob na ito ay maging maayos, maging payapa, maging kapaki-pakinabang, makatulong sa pag-edify ng bawat bahagi ng katawan ng Panginoon, makatulong sa lahat ng mananampalataya, maging payapa sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ibig sabihin, anuman kaloob ang lumitaw, ay mayroong dapat maayos at payapa na pagkilos ang Diyos sa iglesia. Anumang kaloob na lumitaw sa ministry, dapat ang makita ay ang kaayusan at kapayapaan. Ang Diyos na author ng kapayapaan, siya ang dapat na makita sa gawain ng Diyos. So you see, kaya nga doon sa Book of Acts na ating pinuntahan na rin one time, chapter 6, verse 1 to 6, para sa higit na ikaayos ng gawain sa panahon na yan, na nahalata o napansin, na-discern ng mga manggagawa, ng mga apostles, ng mga alagad na sila ay masyado nang nabibigatan or napipressure sa bahagi ng preaching, pag-evangelize, pangaral sa salita ng Diyos, at the same time ay pag-aasikaso ng mga material na bagay sa ministry. Binanggit doon yung pag-aasikaso sa mga widow sa church. Of course, hindi lang naman yung mga widow ang kailangang asikasuhin. Maraming bahagi ng ministry kailangang bigyan ng pansin. So doon ay mababasa natin na pressure ang mga alagad, ang mga alagad ng Panginoon sa early years ng ministry. Atin punta ng chapter 6 ng Book of Acts. At dito ay kinailangan na nilang pumili ng mga 7 kalalakihan na mayroong tinatawag na good report. Acts chapter 6, verse 1 hanggang verse 6. Now in those days when the number of the disciples was multiplying,
So could you imagine, yung salita pala ng multiplying, yung paglago ng ministry ay hindi na biro. Tayo pa nga lang dito, 100 plus, ay hindi na biro ang pag-aasikaso, pangangasiwa ng iglesia. At sa panahon na yan, ang church ay nag-multiply, mga believers ay nag-multiply, sabi diyan, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution. So, ito yung tinutukoy natin na mga material needs, mga pangailangan sa ministry. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, "It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables." So, ibig sabihin, dumating sa point na sila ay kinakailangan nilang mangaral, magturo sa church, palaguin ang spiritual na pangailangan ng iglesia, and yet meron silang bahagi na kailangan ding pagtuunan ng pansin, at yun yung mga may pangailangang material sa gawain. Maaring itong mga widows sa panahon na yan ay in need, at maaring wala talagang pinagkakakitaan o walang kabuhayan. So nandun yung ministry ay nandun sa kalagayan na pati ang mga pangaral ng mga apostles ay naapektuhan because of the needs ng iglesia. Yung panahon na, let's say, yung panahon na si Peter ay kailangan niyang mangaral. Pero bago yung Sunday, o bago yung first day of the week, because yung term na ginagamit nila, no? Sa ating panahon, yung Sunday, first day of the week. Sa unang araw ng isang linggo ng kanilang pagkakatipon, bago dumating yun, ay kailangan na mag-prepare, maghanda ang mangaral, si Apostle Peter. But in the back of his mind, ay lagi niya naaalala, maraming mga pangailangan sa ministry. Maraming mga widows na nangailangan. Maraming mga dapat pang asikasuhin, ayusin. So even in those days, ay makikita natin, ang Diyos ng kaayusan ay nag-set na ng kaayusan even in the earliest time ng Christian. Kaya ang sabi dito, it is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom. So ito yung binagtip sa inyo last time. That even yung mga ginagamit ng Diyos, inappoint ng Diyos to minister the church para tumulong sa mga material na bagay, even those people ay nirequire pa rin ng Diyos na sila ay mga may maayos na reputation. Sila ay mga halimbawa sa iglesia. At ang sabi diyan, full of the Holy Spirit and wisdom. Pag-serve sa table, pag-assist sa mga nangailangan, ay hindi rin basta-basta ikaw ay gagawa o magde-decide or kikilos. Kailangan pa rin ng wisdom na mula sa Diyos. Para ano? Para matugunan ang pangailangan ng ministry. At yun ang nangyari sa panahon na yan. Sabi diyan, whom we may appoint, itong 7 men with good reputation, sabi diyan, whom we may appoint over this business. But, sabi ni Peter, we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, so nagkaroon ng pagkakaisa, nagkasunduan lahat, and they choose Stephen, a man full of faith and Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch, whom they set before the apostles. And when they had prayed, they laid hands on them. So, maging sa panahon na yun, mga kapatid, ay pinakita na sa atin ng scripture na ang Diyos ng kaayusan ang siyang naglagay. Of course, ang mga apostles ang ginamit, but ang Diyos, binasa natin sa 1 Corinthians chapter 12 na isang Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa lahat. Ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa panahon na yan para makita nila ang needs na ang mga mangaral ng salita ng Diyos ay dapat lamang mag-focus sa pagtuturo, sa pangaral, sa pag-advise, sa pangasiwa ng gawain. And let the material needs ng iglesia ay mayroong ilagay ang Diyos. Let God set, let God appoint ng ganung bahagi sa ministry. So wala pong, sinasabi natin, wala pong aksidente. Ang Diyos ang nag-appoint. Ang Diyos ang nagtalaga sa lahat ng bagay.
Ang Diyos ang nakaalam. Ang Diyos ang nakakita ng mga pangailangan. Kaya nga, di ba, napaganda ng paglalarawan na bago pa ang Diyos lumikha ng mga hayop sa kalangitan, ng mga hayop sa lupa, ang Diyos muna ay naglaan muna ng kanyang pangailangan. Nilikha ng Diyos ang langit, ang air, bago pa yung mga ibon na lumilipad. Ibig sabihin, inihanda ng Diyos ang mga material na ito, alang-alang sa kanyang creation. Ganon din naman sa mga hayop sa lupa. At bago pa lalaki ng tao, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kanyang pangailangan. Kaya sa panahon na ito, bago pa ang church ay lubusang mag-multiply, bago pa makita ni Peter ng mga apostles, meron ng Diyos na nakakita. May Diyos na naghanda ng lahat ng bagay. At hindi po ang mga apostles ang nag-appoint, hindi po ang mga pastors, hindi ang mga elders ninyo ang naglalagay. Ang Diyos ang nagpapalitaw ng kaloob. Ang Diyos ang nagpapalitaw ng mga kaloob. Kaya dapat tayong maging grateful sa lahat ng bagay, magpasalamat. Na iba't iba yung ating background, iba't iba yung ating mga kalagayan, status sa buhay yet, hindi yan makakapigil sa pagtawag ng Diyos. For gifts and callings are without repentance, sabi ni Pablo. Kung ikaw ay tinawag sa pangalaga ng church building, at totoo yun, na-appreciate ko yung biyaya ito ng Diyos, na ang Diyos ay magpalitaw ng isang Brother Erwin. Salamat sa Diyos. Salamat na appreciate natin na ang Diyos ang nakaalam ng pangailangan na ito. Because bago pa siya lumitaw, marami nang nauna, nag-asikaso, nagtiis din naman, nag-effort din naman. Si Chubeni ay naging caretaker ng church. At noon si Michael, sa mga nakilala kay Michael, na di ko alam kung anong relation namin, parang apo ko na yata yun, by relation. Si Michael na young people noon na medyo papayat-payat lang, pero napakasipag din sa panahon ng mga kabataan, 90s, early 90s, hanggang 2000s. Brother Reynante, nag-asikaso din dito, part-time. Sino pa? Ang ilang mga brothers, hindi ko na maalala ang ilan, pero sa biyaya ng Diyos, na bagamat sa paglipas ng panahon at kinakailangan mawala yung ilan, or hindi na nagpatuloy ang iba sa bahagi na ito, ang Diyos ay nagpalitaw ng isang Brother Erwin na napakasipag din. At yan ay biyaya ng Diyos. Yan ay pag-a-appoint ng Diyos sa ministry, paglalagay, pagpapalitaw. At ito yung aking nakita, mga kapatid, na ating pinagsisikapan na ang Diyos mismo ang nag-uutos. Meron tayong mababasa sa Proverbs 27. Let's read. Proverbs 27, verse 23. Na ito yung ating pinagsisikapan sa biyaya ng Diyos, sa ministry. Nang sabihin dyan, be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Maaaring ito'y tumutukoy sa natural na bagay, yung pagbabantay, pag-aalaga sa flocks, sa kawan, sa herd, sa kawan, sa mga bakahan, sa mga hayupan. Pero ito'y mayroong spiritual meaning din, mga kapatid, no? Sa isang salin, sabi dyan, know well the condition of your flocks. So it speaks of administration, pangasiwa, pag-aalaga. Know well the condition of your flocks and pay attention to your herds. Ano yung diligent? Magsipag ka. At yun ang ating pinagsikapan, mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos ay ating pinagsisikapan. Pinagtitiisan ng maraming mga bagay para malaman ang kalagayan ng church. Ano yung needs? Ano yung present needs ng church sa ating panahon? At katulad ng ating pinagkaisa ng pag-upgrade ng ating electrical system na hindi na kinaya yung load, ay isang halimbawa na tayo ay nagkaisa because of these needs and because ang Diyos ang nag-appoint ng mga administration, ng pamamahala, ng mga ruler, ng mga pagtulong. And could you imagine, kung wala itong mga kaloob, hindi magmamaterialize ang napakaraming pangailangan sa ministry. It is impossible na ating malagpasan ng maraming challenges sa ministry kung hindi ng Diyos i-appoint ang tulong, ang administration, ang pagpupuno, at marami pa mga bagay na pagtulong sa iglesia. At sa biyaya ng Diyos, ito yung ating pinagtulungan sa ating panahon.
mapangalagaan, maging maayos ang lahat. At kung mayroong mga kulang, yun yung ating idudulog sa Diyos. Panginoon, ikaw ang magpuno. Because sabi nga sa inyo one time, hindi natin kayang gawin ang lahat. Kahit nga ang inyong malit na lingkod, hindi ko kayang gawin ang lahat. At lahat tayo ay limitado sa ating ministry, sa ating mga resources lalo na. Pero salamat, ang Diyos ay hindi malilimitahan sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga panukala. Ang Diyos ay napakasagana sa maraming mga bagay. And we can only, matawag niyan, maibigay lamang sa Diyos ang buong tiwala sa mga panahon na tayo may mga pangailangan. So sa panahon ng mga Nation Church, ito yung pinalitaw ng Diyos. Nandiyan yung kaloob ng pagtulong, kaloob ng pamamahala, isang maayos na pamamahala sa church, isang maayos na pagpupuno, at tawag niyan, kasama na dyan yung pagbibigay. No? Bagamat yan ay ating puntahan, maaaring yan yung last part ng ating series. Yung mga givers sa church ay napakalaki rin ng bahagi para mag-materialize ang lahat ng mga bagay. So, sa scripture, makikita natin mga kapatid, na lahat ng inilagay ng Diyos, lahat ng in-appoint ng Diyos, kasama na yung mga gifts for spiritual needs. So, sa ating pag-aaral, there are 17 all, di ba? 17 spiritual gifts. 12 dun sa spiritual needs and 5 dun sa non-spiritual needs. So, lahat ito mga kapatid ay mayroong tinatawag na person, of course. Hindi naman pwedeng may tumutulong nang walang umaakto. So lahat ito mayroong tao. Ibig sabihin mayroong tao, may individual. Mayroong mga ginagamit. Mayroong mga pinalitaw ang Diyos na sino man sa atin. At ang scripture nagpapakita mga kapatid na itong mga in-appoint ng Diyos, we can read it in 1 Timothy, ating putan, chapter 5. Na ito'y in-appoint ng Diyos at sila ay binigyan ng Diyos ng biyaya para makapag-rule, makakilos, makapag-administer sa ministry. At ang sabi diyan ni Pablo kay Timothy, verse 17, let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Sa aking pag-aaral, itong verse na ito ay hindi lang po niya binibigyan ng pansin yung mga nagpapagal sa salita ng Diyos, kundi kasama yung mga tagapamahala sa ministry, kasama yung mga tagapangasiwa, kasama yung mga tumutulong sa ministry, kasama yung mga tawag niyan, yung mga in service, mga deacons, mga attendants sa ministry. So hindi lang po yung mga nangangaral ang binigyan ng Diyos ng biyaya na sila ay magamit in full ng biyaya ng Diyos. Magamit sa lubos na paggamit ng Diyos. At sila ay binigyan ng Diyos ng, tawag niyan, estado o kalagayan na ang mga taong ito ay karapat-dapat sa pagrespeto ng buong iglesia. Because hindi ang tao ang naglagay, kundi ang Diyos ang nag-appoint ng iba't ibang kaloob sa ministry, sa iglesia. At hindi lang po, gusto kong linawin, hindi lang, sabi dyan, especially those who labor in the word and doctrine, hindi lang ang pastor, ang elders. Kahit itong mga simpleng nangasiwa sa iglesia, ay bigyan natin ng double honor. Pagkilala na ito ay katiwala ng Diyos, na ito ay steward ng Diyos, na ito ay appoint ng Diyos, na ito inilagay ng Diyos sa atin. And because lahat naman tayo ay may tungkulin, kaya lahat tayo ay, sabi ni Pablo, we submit one another. Respect one another. Because ang Diyos ang nag-appoint sa iyo, ang Diyos ang naglagay sa iyo, ang Diyos ang nag-ayos sa lahat. You see? Kaya tayong lahat ay subject one with another. Nandun yung respeto, pagkilala. Double honor. Kaya sabi dyan ni Pablo, especially those who labor in the word and doctrine. So hindi po napakadali mga kapatid ang mga kaloob na ito na itinakda ng Diyos o itinalaga ng Diyos. Merong kaakibat na pag-iingat. Kaya doon sa binasa natin kanina doon sa verse o sa Proverbs, di ba, sabi doon, be thou diligent to know the state of flocks
and look well to thy herds. Okay, meron pa isang bagay na nakalimutan basahin. Yes, yung part na yon na ang mga nasa paggamit ng Diyos ay dapat maging, sabi doon, diligent. Be thou diligent to know the state of thy flocks and look well to thy herds. At ito yung ating pinagsisikapan, katulad na aking binanggit kanina, sa biyaya ng Diyos, kasama mga elders, kasama mga deacons, kasama yung mga board and trustees, yung tinatawag na board and trustees. Board of trustees. Anumang mga position, anumang mga rule, pagpupuno, anumang bahagi ng ministry, anumang pagtulong na ginagawa, para sa akin, hindi po napakadali ang bahagi na ito, hindi isang magaan na bagay. Kaya ang Diyos ay naglagay ng tinatawag na pagkilala o pagbibigay ng galang o respeto. Sa isang bahagi ng sulat ni Pablo, patungkol sa mga mangaral, di ba? Sabi doon, dahil sila ay, tawag niyan, mga tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa, sabi ni Pablo. At dito naman, yung mga tagapag-alaga, tagapangasiwa ng mga pangailangan sa church, ay hindi binaliwala ng Diyos, hindi niya minaliit, kundi lahat ay binigyan ng Diyos ng isang mainam na pagkilala by the grace of God. So hindi natin minamalit ang anumang mga bahagi sa ministry. At ayaw namin bigyan kayo ng, tawag niya, ng kaisipan na meron ditong mga mas nakahihigit. Kundi lahat tayo sa biyaya ng Diyos ay nakadepende lamang sa biyaya ng Panginoon. We can only serve the Lord. We can only serve the ministry by the grace of God sa sukat na ginawa ng Diyos o binigyan ng Diyos sa iglesia. Now, sa isang bahagi ng scripture, sa 1 Peter, mayroon din binanggit dito, ating tingnan. Pinakita naman ni Peter dito that the church needs to oversight. Of course, sa tulong ng mga may kaloob, sa tulong ng mga na-appoint ng Diyos sa ministry. 1 Peter chapter 5 verse 2, sabi diyan, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof. So, inyong notice yung taking the oversight. Not by constraint, so hindi daw napipilitan, but willingly. Not for filthy lucre, but of a ready minds. Hindi sa mahalay na kapakinabangan, yung mga personal gain, but of a ready mind. Verse 3, neither as being lords over God's heritage. So hindi po, dahil mayroong position ay mamanginoon sa kawan ng Diyos. Hindi po ganun ang purpose ng paglagay ng Diyos sa ministry, ng mga kaloob. Neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that faded not away. Again, yung word na feed is to tend as a shepherd or to supervise. At yung word na oversight sa Greek word na episkopeo, to oversee or, yung binasa natin doon kayo na sa 1 Timothy o sa Proverbs, to look diligently. Kaya nasabihin dyan ni Peter, feed the flock of God which is among you, taking the oversight. Iyong pakaingatan, iyong pagsikapang pangalagaan ang gawain ng Diyos. Inyong pagsikapan sa may mga bahagi, sa may mga ministry, sa may mga pagkatawag, sa may mga kaloob. Inyong is-supervise, inyong ingatan, inyong pagsikapan na tingnan, alagaan ang kawan ng Diyos. So hindi po ganun kadali. Nangailangan ito, of course, ng wisdom mula sa Diyos. Nangailangan, of course, ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Dahil ni-require yan doon sa 7 men, full of Holy Ghost. Sabi doon ng binasa natin kanina sa Book of Acts chapter 6. And that's why, kung inyong titingnan, ang inyong bahagi sa ministry ay hindi ganun kadali, mga kapatid.
Hindi lang po dapat nating tingnan ang pastor, ang elders, ang mga deacons, kahit yung mga Sunday school teachers, kahit yung mga tagapagluto sa ministry, yung tinatawag nating runner sa ministry, yung tinatawag natin taga-purchase ng mga kailangan sa church, yung tagapangasiwa, tagapanatili ng kaayusan sa place of worship. Lahat ito ay may tinatawag na pagiging masikap to oversight the church, to oversight the needs of the church. So hindi lang po, yun ang dahilan, hindi lang yung mga apostles ang dapat may bahagi. Na-burden ang mga apostles, na-burden sila, nangangaral na nga sila pa yung nag-aasikaso ng mga pangailangan sa ministry. Kaya mula noon, sa Book of Acts, mula noon hanggang ngayon, it is the same Spirit of God na nag-ayos, nag-appoint, naglinis, o nag-alaga ng ministry. Hanggang ngayon ay yun yung ating tinitingnan na ginagawa ng Diyos sa ministry. Hindi natin i-disregard ang bahagi ng mga, sabihin natin, yung pinakamaliit sa isang bahagi ng scripture, sabi ni Pablo, yung mga mahihina sa ministry, yung mga maliliit na bahagi sa ministry, yun ang higit na binibigyan ng Diyos ng biyaya. At kayo daw ng mga maayos na, ibig sabihin, may mga malalakas na kayo na mga maginhawa na sa inyong mga pangailangan, ay hindi na kayo masyadong, hindi naman ibig sabihin na hindi na kayo pinapansin, kundi hindi na masyadong binibigyan ng Panginoon dahil kayo ay mga matured enough. Kundi kayo ay maging halimbawa na doon sa mga mahihina pa at sa mga mas may nangangailangan pa, ay gamitin pa kayo ng Diyos sa tinatawag na, sabi diyan, pag-oversight sa ministry. Oversight means to oversee or to look diligently. Sa ibang term, watchful and responsible care. So hindi lang po dapat yung pastor, elders, and deacons ang mga masikap. Lahat tayo ay magsisikap sa ministry. Kung gusto natin maging maayos pa ang gawain ng Diyos, pagsikapan natin ayusin ang lahat ng bagay. Kung gusto natin maging mapayapa ang mga gawain ng Diyos, tingnan natin ang ating mga bahagi. Huwag natin hayaang mapabayaan yung ating part. Huwag natin hayaang makalimutan ang isang bahagi sa ministry. Hanggat maaari ay ating pagtuunan ng pansin ang lahat ng bagay na ito. Anong sabi dyan? Balikan natin ng 1 Peter. Itong mga inappoint ng Diyos ay hindi dapat magsigamit ng pagpupuno. So sa biyahe na po yun ay wala naman pong, of course, din sa ministry ay nakikita natin. Kung meron man parang bossing ang dating ay ang Diyos ang nag-aayos, ang Diyos ang nagtutuwid at nagsasaway. So hindi dapat ganoon, hindi dapat tayo maging parang mga Hitler o mga dictators sa ministry. Na hindi sa pilitan kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan kundi sa handang pag-iisip. Hindi di naman ang gaya ng kayo may pagka-Panginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo maging mga uliran ng kawan. So makikita natin dyan mga kapatid, yung may mga kaloob ng pagtulong. So maraming uri yan ng pagtulong. Hindi lang po isang uri ng pagtulong. Pagtulong in a way ng pagbibigay ng kaloob, isang bahagi lang yun. Pagtulong sa pagtuturo, pagtulong sa pag-aayos ng pangailangan sa church. So anumang uri ng pagtulong na meron tayo sa ministry, gawin natin ng may kasiyahan, sabi ni Peter. Dapat hindi tayo napipilitan. Sino mag-i-amen, mga kapatid? Yung mga nagkaroon ng desire to help the ministry by deaconship, hindi tayo napipilitan, kundi tayo ay nagagalak gawin ang ating bahagi. Yung mga tagapagturo sa children, yung mga tagapagluto, nawa, hindi tayo walang napapagod na. Baka iba isipin, ito na lang babahagi ko sa ministry tagaluto. Huwag natin sabihin lang because napakalaking bahagi niyan sa ministry. Diba? Naabutin ng gutom ang gawain ng Diyos kung walang mga tagapagluto. Panghihinaan ng katawan ng mga nangailangan ng mga sustansya kung walang mga tagapagluto sa ministry. So kung tayo yung tagapamahala, gawin natin na may kagalakan, may kasayahan.
Kung tayo yung nasa ministry, gawin natin ng may kasayahan. Kung tayo yung nasa pagpupuno, gawin natin ng may kagalakan sa biyaya ng Diyos. At huwag tayong magiging Manginoon sa mga kawan ng Diyos. Kundi maging, sabi diyan, maging halimbawa sa lahat ng bagay. Maging mahinahon sa lahat ng bagay. Maging matiisin sa lahat ng bagay. At huwag tayong mag-alala sa bawat isa na mayroong bagay sa ministry. Because unang-una sa lahat, dahil ang Diyos ang siyang nag-appoint, ang Diyos ang bahalang mag-ayos ng lahat ng bagay. Dahil ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang nakakalam kung paano patatakbuhin ang ministry, kung paano palalaguin ang administration. Of course, maaaring sa una, mga nga pa, ano ba ang pwede natin gawin? Ano ba ang dapat nating i-decide sa bagay na ito? But yung wisdom ay pinalago sa ministry, ang karunungan, kaalaman ay pinalago kayo sa ministry. Sabi ni Pablo, hindi na kayo mga bata pa, kundi mga guro na kayo sa ministry. Able to teach, able to advise, able to decide, able to judge sa mga pangailangan. At yun ang dapat na bahagi natin sa ministry, mga kapatid. At huwag tayo mag-alala, sabi ko nga, because we have the great master or the great teacher, which is the Lord Jesus, our Savior, the Lord, our Christ. Meron tayong isang master of the masters. Meron tayong teacher of the teachers. Meron tayong tinatawag na shepherd of the shepherds, which is the Lord na siyang gumagawa sa iglesia. At kung ating titingnan ang bagay nito, mga kapatid, itong paggawa ng Panginoon sa iglesia, ating puntahan ang Psalms. Because bago pa man natin makita mga pangailangan, ang Panginoon na ang una nakita. Ang Panginoon na ang una nakaalam ng mga pangailangan. Very famous ang mga talatang ito, pero ito yung nagpapakita ng pag-administer ng Panginoon sa ministry. Siya yung ruler ng church, siya yung administrator ng church. Ang Panginoon ang siyang health ng church. Ang Panginoon ang siyang lahat-lahat na gumagawa sa church, sa iglesia, sa ministry. Maaring pinalitaw lamang kayo para magkaroon ng channel ang Diyos at magkaroon siya ng instrument para kanyang gawin ang kanyang bahagi sa pangailangan ng iglesia. And that's why itong chapter 23 ng Psalms ay napakagandang tingnan ang larawan. Because ang sabi diyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung pag-uusapan ng mga pangailangan, the Lord is our shepherd. Hallelujah. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Itong rod and staff ay may kinalaman po sa pag-aalaga ng Panginoon sa ministry. Yung rod and staff ay nagpapakilala ng rulership ng Panginoon. Ang Panginoon ang siyang nag-aayos sa lahat ng bagay. Ginagamit lamang po kayo, ginagamit lamang tayo mga instrument ng gawa ng Diyos sa uling mga araw para patibayin paingatan ang gawain ng Panginoon, ang katawan ng Panginoon. Ang sabi diyan, you prepared a table before me. So that's the goodness of God, mga kapatid. In the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So yung Psalms 23 ay nagpapakita na bago pa natin i-fulfill ang ating pagkatawag, ang ating calling, bago pa maglumitaw ang maraming iba't ibang ministry, iba't ibang pagtulong, iba't ibang administration, meron ng Diyos na siyang dakilang shepherd ng church, na siyang nag-aayos, na siyang nag-aalaga sa lahat ng ating mga pangailangan. Pinapangunahan niya ang church, sabi diyan, He leads me in the paths of righteousness. Inilalagay kanya sa isang dako ng green pastures, speaks of mga blessings, mga gawa ng Diyos patungkol sa mga pangailangan na hindi niya pinagkulang ang ministry na ito. Sino magsasabi ng amen, mga kapatid? Hindi niya kayo pinagkulang, una sa lahat, of course. At ang ministry ay pinalago at pinatibay because of this gift. Yung tulong
na inilagay ng Diyos sa ministry. Yung pamamahala na inilagay ng Diyos sa ministry. Yung pag-administer at yung pag-service, paglilingkuran. Nandiyan ang mga diakon natin para ganapin ang bagay na yan. As a steward, as an attendant sa iglesia. At yung sino pa bang mayroong kagalakan na mag-assist, mag-attend sa pangailangan ng ministry. So lahat ito ay pinapakilo, sabi nga ni Pablo, isang Diyos ang gumagawa, isang Espiritu ang Diyos ang kumikilos. Ang Diyos ang nag-appoint, ang Diyos ang naglagay sa bawat isa, ang Diyos ang nagpakilos sa bawat isa. Sa isang bahagi ng sulat ni Pablo, sabi niya, ang Diyos ang siyang gumagawa at nagnanasa sa bawat isa. So kung ano man ang ating ministry, ano man ang ating bahagi sa gawain ng Panginoon, unang-una na ang Diyos ang siyang naglalagay sa atin ng burden. Huwag niyong kalimutan, hindi natin ginagawa ito sa ating sarili, kundi ayon sa Espiritu ng Diyos na kumikilos. Hindi tayo tumutulong because gusto natin, tumutulong tayo because of the Spirit of God. Because it is His pleasure. Sa isang bahagi ng Scripture, sabi na ni Pablo, inilagay niya ang bawat bahagi sa katawan for the sake of His pleasure. So ang Diyos ay nalulugod na gawin ang bagay na ito. Na kayo ay palitawin, na kayo ay gawin ayon sa Kaniyang plano, ayon sa Kaniyang itinakda na mangyari. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa bawat kaloob na ito. Salamat sa bawat bahagi. Salamat sa pag-administer ng bawat isa, kung ito man ang ating calling. Salamat sa mga nagpupuno, salamat sa mga ginagamit ng Diyos, ang wisdom to judge, to decide something. Para sa akin, napahalaga ng mga payo. Unang-una na sa Diyos. At payo ng mga tagapangasiwa sa iglesia. And because binigyan natin sila ng tama na pagkilala, unang-una na ang gawa ng Diyos sa buhay nila, ng bawat isa. Because pinili natin na sila ay kilalanin, pinili natin na pahalagaan ang ministry. Sino rito ang nagpapahalaga pa sa ministry ng bawat isa? Pag-recognize, pagkilala, napahalaga niyan. Na sabi ni Pablo doon sa isang bahagi ng sulat niya na hindi sinasabi ng mata dahil ako ay mata, hindi ako bahagi ng katawan, di ba? Dahil ako ay tainga, hindi ako bahagi ng katawan, kundi lahat tayo, ano man ang ating role sa ministry, lahat tayo ay bahagi ng iisang katawan ng Panginoon, iisang ministry. At may isang Diyos na nag-appoint sa inyo sa ministry. Now, tinan niyo, sinabi pa ni Solomon sa Proverbs chapter 11. Gaano kalaga ang pag-appoint ng Diyos ng mga kaloob na ito? Gaano kalaga yung mayroong nangasiwa sa church? Gaano kalaga yung mayroong tagapamahala? Mayroong tumutulong sa iglesia? Sa Proverbs 11, sabi dyan, verse 14, where there is no counsel, the people fall. Guidance. Ang sabi dyan ng counsel is guidance or plan. Pag wala na nagpaplano, ang bayan ay mahuhulog o masisira. Kapag wala na rito nagli-lead sa atin by the Spirit of God. Kapag wala nang nagtuturo sa atin na dapat ito yung ginagawa natin, dapat unahin natin ang bahagi na ito. Dapat huwag natin pabayaan ang bahagi na ito. Kung wala nang mga counsel sa ministry, the people fall. But in an abundance of counselors, there is victory. So lahat ito mga kapatid, yung ating tinatalakay. Pagtulong, administration, pamamahala, ministry as a deacons, as an attendant, lahat ito ay mayroong tinatawag na counsel. Sino man ang nasa ganitong bahagi, meron kayong tinatawag na counsel na mula sa Diyos. So lahat tayo ay pwedeng gamitin to counsel, to give a counsel, to decide for something, to judge for something. Di ba? Meron tayong kanya-kanyang ministry. Of course, may pastor, may mga elders. Pero kung minsan ay hindi na kailangan pa ng advice ng pastor. Kung ang mga bahagi ay lumalakad
ng may katapatan sa salita ng Diyos, lahat ay magiging maayos, mga kapatid. Kahit kayo mismo ang mag-decide ng isang bagay, kung ito ay sa Diyos at kalooban ng Diyos, at sa ikaayos ng gawain ng Diyos, hindi na kailangan pang ilapit sa mga manggagawa. Kayo mismo ay kaya niyong i-judge, kaya niyong i-decide ang isang bagay na ito ay hindi sa ikasisira, kundi sa ikaayos ng ministry. Kung nandyan daw ang abundance of counselors, kaya salamat mayroong iba't ibang bagay ng ministry. Di ba? Sa pagluluto, sa mga cook natin. Di ba? Hindi na naman namin kailangan sabihin pa, dapat ganito yung lutuin niyo ha, dapat ganito yung sarapan ninyo ha. Hindi na kailangan sabihin. We have this kind of grace na mula sa Diyos. Ministry na meron tayong wisdom and knowledge para gawin ang ating bahagi. Sa mga nag-ayos ng church building, Bar Erwin, ng ating caretaker. So minsan may mga advice, may mga pinapaalala rin ng inyong mga lingkod, pero nasa kanya maraming mga pagpapasya. Ibig sabihin, nasa kanya yung paggawa sa ministry. At siya ay meron ding counsel, meron ding payo mula sa Diyos to decide for something. Ang children's ministry, ang ating music ministry, diba? Kung kinakailangan minsan ay bantayan, turuan, palalahanan, ay ginagawa ng mga elders. Pero meron tayong kani-kaniyang bahagi to decide, to do our part, to do our best sa ministry. So ito yung isang dalangin sa Panginoon. I pray na huwag tayong mapagod. Meron ba sa atin na mapagod na sa ministry? Sa mga cook natin. Pagod na ba kayo? Hindi pa naman siguro. Bar Erwin, hindi pa naman siguro. May biyaya ang Diyos para palakasin pa. Sa mga Sunday school teachers, sa mga musicians natin, sa lahat ng ministry. Because si Pablo ay nagpapaalala sa isang bahagi, sabi niya, Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. Huwag daw tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Di ba? Napaganda ng pangako ng salita ng Diyos. Kung hindi tayo mapapagod at hindi tayo mag-give up, Panginoon, ito na lang ba yung bahagi ko? Nakapagod na. Pag mayroong problema, lalo na pag may problema nag-arise, may mga misunderstanding. Kaya nga para sa akin, tayo na mga nasa ministry, tayo na mga in-appoint ng Panginoon, because sana maintindihan natin, hindi tayo o hindi kami, hindi ang mga elders sa church ang naglalagay, ang Diyos ang nag-appoint ng bawat kaloob na ito. At anong dapat natin gawin? Huwag tayong mapagod, huwag tayong mabalisa, mabahala. Kaya sabi ko, kung ito ay misunderstanding lamang, sige, ayusin niyo yan. Kayo mga malaki na, kayo hindi na mga bata, kayo ay mga pinalago na sa maraming mga bagay. Dapat tayo meron ng kakayahan para ayusin ang ating mga sarili. Para iset in order lahat ng bagay. At hindi tayo mapagod. Kung ito yung problema lang, aayaw na tayo, aalis sa ating bahagi. So hindi po ganun ang pagkatawag na ilagay ng Diyos sa atin. Let us not become weary in doing good, dahil ang Diyos ay may biyaya siya that in proper time, sa takdang panahon na kanyang ibinigay, ang bawat isa ay mayroong bahagi. Lahat tayo ay harvest ng biyaya ng Diyos, ng mga pangako ng Diyos sa uling mga araw. Ang pagod na ito ay papalitan ng Diyos ng hindi birong kagalakan. Diba? Yung mga pagsisikap. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi makakaalpas sa paningin ng Diyos ang anumang pagpapagal na ginagawa ng bawat isa. We will reap as the Lord promised. We will reap, we will harvest kung ano yung kanyang pinangako sa atin. At yan ay isang patuloy na aking dinadalangin sa Panginoon. Huwag tayo nawang mapagod, mga kapatid. Mahal na mga kapatid, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sabi ko nga, kung mayroong dapat ayusin, ay ayusin na lamang. Kung mayroong dapat i-improve pa natin. Kung mayroong nakalimutan, then balikan lamang natin. Napaka-basic ng mga bagay na pwede natin gawin sa paglilingkuran sa isa't isa. Kung mayroong misunderstanding, pag-usapan. Kung mayroong nakalimutan, i-remind. Di ba? Kung mayroong na-misplace, ibalik sa tamang lugar. Kung mayroong na-misinterpret, then ayusin, ipaliwanag by the word of God. Let all things, sabi ni Pablo, gawin natin ng may kaayusan, nararapat at may kaayusan. Because ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. So this is my prayer, mga kapatid. Na ang iglesia ito ay patuloy na patibay ng Diyos sa patuloy na manifestation ng mga kaloob.
At lagi natin sinasabi na ang Diyos ang siyang magbalik sa lahat ng inyong pagtulong sa ministry, sa lahat ng inyong pangasiwa sa ministry, ang Diyos ang magbalik ng biyaya pa. Let's read this Acts chapter 9, verse 31. Sa panahon na yan, katulad na binanggit kanina, ang church ay pinalago ng Diyos. Kung paanong pinalago rin tayo sa ating panahon. Sabi diyan, verse 31 ng Acts chapter 9, So the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed peace. So di ba napaganda? Itong mga churches na ito sa Judea, Galilee, and Samaria ay katulad din lamang ng ating gawain. Maari sa panahon na yan ay wala pang church building physically, no? Kakaiba, hindi doon sa ating panahon, meron tayong place of worship. Sa panahon na yan ay house to house ang kanilang mga gawain. Bahay-bahay lamang sila. Pero naniwala ako na kahit yan bahay-bahay, sinisikap nilang ayusin ang setup. Di ba? Maari merong maliit na pulpit, maari merong isang simpleng flauta, gitara man, or something na instrument para gamitin sa praise and worship. So hindi po yan nakadepende, ang gawa ng Diyos, hindi nakadepende sa liit o laki ng lugar or kung saan dako man tayo magkakatipon. Sa ilalim ng puno, sa ilalim ng isang simpleng tahanan. Yung testimony ng gawain sa Bulacan, Pastor Benji, ang kanilang ministry, nagpasimula yan sa ilalim ng punong mangga. Nung wala pang place of worship, doon sila nagkakatipon sa ilalim ng puno ng mangga. Doon sila nagsimula mag-Bible study ng mga early years. Of course, hindi naman siguro tumagal ng taon. Pero yung mga unang mga gawain ay doon. So the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed peace as it was being built up. So, ibig sabihin, by appointment na ginawa ng Diyos sa mga kaloob, ang mga iglesia nito ay pinalago ng Diyos, pinatibay, as it was being built up, sabi dyan. And as it continued in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it kept increasing. So kung paano may paglago sa panahon na yan, ay hindi yung ating titingnan sa ating panahon. By the grace of God, nakita natin merong pag-increase ng ministry, paglago ng gawain ng Diyos. Hindi tayo nanatili doon sa panahon ng ating Pastor Franco, siya yung laging MC, siya yung laging song leader, siya na yung gitarista mismo sa mga outreaches, siya na mismo yung lahat ay, minsan ay siya lahat halos gumaganap. At siya na rin ang nangangaral. Pinalago ng Diyos ang ministry, nag-increase, nag-multiply. Pinalitaw ang mga iba't ibang mga kaloob, lumitaw ang mga pagtulong, lumitaw ang mga pamahal, pangasiwa. Na ito ay maging imposibleng mangyari o imposibleng maging maayos ang gawain ng Diyos without these gifts. Kaya we're grateful at tayo nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa karunungan ng Diyos. Salamat sa plano ng Diyos, sa mabuting plano ng Diyos sa ministry. At salamat din sa pagpapalitaw sa buhay ninyo. Pag-appreciate natin sa bawat bahagi ng bawat isa ay pinakita diyan ni Pablo. Romans 8, verse 28. Ang lahat ng bagay, sabi niya, nalalaman natin na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na kumikilos, gumagawa. We know that God causes all things to work together for our good, to those who love God, to those who are called according to His purpose. Walang bahagi na hindi kumikilos. Walang bahagi na hindi tumutulong. Sa isang bahagi ng scripture, sabi ni Pablo, lahat tayo ay merong share sa isa't isa. I think na-jot down ko yan, no? Balikan natin ating teksto. 1 Corinthians chapter 12, verse 18. Ilang beses natin binabasa ito sa nakalipas, no? Sabi dyan, but now hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased Him. So dapat yung tingnan yung part na yan. Ang Diyos ay nalugod na Kanyang ginawa ito, na Kanyang isinet ang lahat, inayos ang lahat. At ang sabi sa verse 25, that the members should have the same care one with another. So anuman ang ating mga bahagi sa ministry, dapat ay meron tayong iisang pagmamalasakit sa isa't isa, iisang pagkikare sa isa't isa, hindi mamamanginoon sa isa't isa, at hindi rin tayo, hallelujah, mahirap din, sabi ni Pablo, dahil ang pag-ibig ay madaling. Ano sabi doon? Easy to entreated ang love of God. Kapag mayroong mga bahagi tayo na ating ginagawa, ay napakadali nating kumilos.
napakagaan para sa ating puso. Hindi tayo nabibigatan, hindi tayo napipilitan, kundi nasisiyahan tayo gawin ng ating mga bahagi. Kaya salamat sa mga ginamit ng Diyos. Salamat sa mga pinalitaw ng Diyos sa ministry. Sabi ng Panginoon, hindi namin maabot. Ang mga panahon na ito, hindi natin maabot. Kung hindi ang Diyos nagpalitaw ng mga katulad ninyo sa ministry. Kaya salamat sa Panginoon for all this blessing. Salamat sa Diyos na gumawa. Salamat sa Diyos na nag-appoint. Salamat sa Diyos na nalugod gawin ang bahagi na ito. At huwag natin kalimutan mga kapatid yung ating binasa kanina, to oversee and feed the church. Ating balikan yan at tayo magtatapos. Acts chapter 20. Sa panahon na si Pablo ay mawawala na sa ministry, nag-iwan siya, napakainam na encouragement sa mga may iwan sa gawain ng Panginoon. Sabi diyan, verse 27, for I have not shunned. Hindi ko ipinagkait, sabi diyan, hindi siya nagkulang ng pagpapahayag. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Kasama na itong kaayusan sa ministry. Nakita naman natin ang kanyang mga sulat sa 1 Corinthians chapter 14. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. Kahit yung communion ay inayos ng Diyos sa magitan ni Pablo. Hindi niya ipinagkait ang mga mabubuting bagay na sinabi ng Diyos, itinuro ng Panginoon. Sa mga magulang, sabi doon, sa mga bata, sabi ni Peter, sa bahagi naman ni Peter, submit yourself to the elders. Diba? Sa mga kabataan, sabi niya. Mga bata, inyong ipasakop ang inyong sarili sa mga matanda, sa mga elders sa iglesia. So yan ay bahagi ng pag-aayos ng Panginoon. Sabi diyan, I have not shunned to you to declare the whole counsel of God. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock. At yan, huwag natin kalimutan, ingatan na ating mga sarili habang tayo ay tumutupad, gumaganap sa ating mga bahagi. Take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd, to administer, to rule, mga bahagi natin sa pagtulong. Sabi diyan, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Hindi biro ang paglilingkuran sa isa't isa, dahil ang ating pinaglilingkuran ay ang mga kaluluwa, mga tao ito ng Diyos na binili ng Kanyang banal na dugo. Mga pinahiran ito ng Diyos ng Kanyang presensya, ng Kanyang Espiritu. Mga tinawag ito ng Diyos, yung ating pinaglilingkuran, yung ating mga pinagsisilbihan, ay mga tinawag ng Diyos, mga bahagi ng katawan ng Panginoon sa uling mga araw. Kaya be grateful, church. Magpasalamat tayo sa Panginoon na ginagamit tayo sa isa't isa, ginagamit kayo sa ikatitibay ng iglesia. And God has appointed you to do your ministry. Hindi sa aming kagustuhan, hindi sa aming plano. Salamat, may Diyos na nagplano, may Diyos na nag-set ng lahat ng bagay. Kaya purihin ang Panginoon, ating palapakan ng Panginoon mga kapatid sa kaniyang biyaya for this ministry. And we really appreciate sa biyaya ng Diyos ang bawat bahagi ninyo. Purihin ang Panginoon sa mga pagtulong, purihin ang Diyos sa mga pag-aalaga sa isa't isa, pagbabantay sa isa't isa, pangasiwa sa gawain ng Panginoon. Lalo na sa mga ginagamit to preach, to exhort, to give an advice, sa mga ginagamit para magturo sa ministry. All these things, purihin ang Panginoon sa Diyos, mawian lahat ng kapurihan. Let's all bow our heads and let's pray. Aming Diyos, dakila ka sa lahat. Ikaw ay tunay napakabuti sa iyong mga gawa sa loob ng iyong ministry. Ikaw ay aming tinataas, O Diyos. Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan dahil nakita namin, Panginoon, na kung hindi ikaw ang nag-appoint sa lahat, sa bawat isa, ay hindi rin mangyayari, Panginoon, ang iyong dakilang plano ng pagtawag sa uling mga araw. Tunay na napakahalaga, O Diyos. Nakita namin na napakahalaga ng bahagi na ito ng iyong pagtalaga, Panginoon, pag-appoint sa mga tumutulong sa gawain sa iyong ministry. Sa mga pinahiran to administer
sa mga pinahiran to rule sa church, sa iglesia ito. Sa bawat bahagi, ano man ang aming ginagalawan o Diyos, ano man ang aming mga gawa, Panginoon, sa gawain na ito. Salamat sa iyong banal na presensya na patuloy na nagpapalakas, patuloy na nag-i-inspire sa amin para gawin namin, o Diyos, ang lahat ng bagay na may kagalakan, may kasiyahan sa aming mga puso, na hindi kami, o Diyos, napipilitan lamang. Hindi kami, o Diyos, gumagawa dahil lamang alang-alang sa mga pangangailangan. Sabat ginagawa namin ito, o Diyos, because Ikaw ang siyang naglagay sa aming mga puso. Ikaw ang siyang nagtayo sa bawat isa. At Ikaw rin ang nagpatibay, Panginoon, ng bawat ministry. Na ito ay hindi sa tao, kundi ito ay sa iyo lamang. Kaya purihin ka, Amang Banal. We thank you for your word, for this service sa gabing ito, O Diyos. Salamat sa iyo patuloy na pagpapahayag, pagtuturo. At salamat din, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat bahagi ng ministeryong ito, na ikaw ang siyang naglagay ng kagalakan, ng pagkauhaw, Panginoon, na ikaw din ang nagsabi sa iyong mga alagad, na kung sino man ang may desire to become a master, ay siya muna ang siyang maglingkod sa bawat isa. Kaya salamat, O Diyos. It doesn't matter, Lord, kung gaano kalawak ang aming ginagalawan, kung gaano kalaki ang ministry na ito, O Diyos. Ang mahalaga, Panginoon, ay nakilala namin ang aming bahagi at nagalak kami na makita ang iyong biyaya sa buhay namin. Nagalak kami na makita ang iyong pasya ay nangyari sa buhay namin. Ang iyong kalooban, O Diyos, ay nangyari sa buhay ng bawat isa. Kaya pinapasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, O Diyos. Sa iyo namin maigit na ibinabalik ang lahat. Salamat sa kalakasang pisikal, kalakasang spiritual, O Diyos. Salamat sa karunungan na mula sa iyo. Salamat sa patuloy na counsel na mula sa iyo, O Diyos. At salamat din, Panginoon, sa patuloy na iyong pag-aabot sa mga pangangailangan sa iglesyang ito. Kaya purihin ka, Amang Banal. We thank you. We give all the glory and honor and praise to you sa lahat ng bagay na iyong ginawa sa bawat isa sa iyong iglesia. Sa pangalan pa ng Kristo Jesus ay aming inaangkin ang lahat ng bagay. Can we say amen and amen? Ating palapa kami sa Panginoon, mga kapatid. At aking ibigay sa ating MC ang pagkakataon. Ating awitin muna yung awit na Thank you, Lord, for your love to me. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love, Brother Son, God bless, to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your liberty. You set your Holy Ghost within, that I may praise your holy name. Amen. Hallelujah. Praise God. Ating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Oh, salamat sa ating Diyos sapagkat tunay siya ay Diyos ang kaisa. Amen. Salamat, may Diyos tayo na gumagawa sa ating mga buhay. May Diyos tayo na gumagawa sa kanyang iglesia. Amen. Salamat, hallelujah, sapagkat may Diyos tayo. He is the God of order. At ang lahat ng bagay ay gusto niya, hallelujah, na nasa kaayusan. Salamat dahil ang buhay natin, minsan ng hallelujah, nasa kalagayan ng hindi maayos. Pero salamat dahil meron tayong pattern na nagsasaayos ng ating mga buhay. Amen? Oh, salamat sa kanyang mga salita sa gabing ito. Sinong pinagpala ng Diyos? Amen? Hallelujah. Ang Diyos ay patuloy pa nagpapaalala. Hallelujah, na siya ay naglagay, nagtayo, hallelujah, ng mga buhay sa likod ng mga ministries para sa ikakatuwid pa, para sa ikakaayos pa, para sa ikakatibay pa ng bawat isa. Amen? Mula sa mga overseers natin sa church, mga ministry workers, ministers, hanggang sa bawat isa na gumaganap ng tungkulin, hallelujah, ay ang Diyos ang nagbangon at nagtayo.
Kaya ang paalala sa gabing to, kanina na ating napakinggan, tayo magbigay ng honor sa bawat isa, lalo sa ating mga manggagawa, sa ating mga hallelujah ministry workers na itinayo ng Diyos para sa ating mga buhay. Ganun din, hallelujah, na ang Diyos ay nagpaalala na tayo ay may hallelujah pagmamalasakitan sa isa't isa. Kung hindi ka tiyak kung anong tungkulin mo sa Diyos, kung hindi ka patiyak kung anong hallelujah ministry mo sa Panginoon, doon pa lang sa bagay na yun, na mayroon kang malasakit. Hallelujah. Mayroon tayong hallelujah, malaking gampanin sa bawat isa. Doon pa lang ay malaking ministry mo na yun sa Panginoon. Amen? Na ipanalangin ng kapatid mo na nangangailangan, magpaalala, mag-encourage, hallelujah, tumulong, hallelujah. At may mga, hallelujah, paghayo ay, may mga ministry ay i-available natin sarili, hallelujah, to sumuport sa mga ministry workers, hallelujah. At doon pa lang ay nakapagbigay na tayo ng kaluguran sa Panginoon at nakatulong, hallelujah, sa ministry nating Panginoon. At palakpakan nating Diyos. Hallelujah. Tayo po idadako sa prayer request. Wala pong ipinabot na prayer request. That's why nanyak pong bawat sa hallelujah na tumayo at huwag nating balahin pa ang mga oras. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa mga sandaling to. Tayo may ilang oras pa. Hallelujah. Para magbigay ng papuri sa ating Panginoon. At bagamat walang mga napabot na panalangin, pero naniniwala ko, hallelujah, na tayo ay maraming mga hallelujah pangailangan sa ating Diyos. At sino mga kapatid natin na alam natin kailangan ng panalangin, huwag natin silang kalimutan na idalangin sa ating Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Amen. Amen. Awitin natin ang awit na nagsabing beautiful beyond description. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos. Kanina habang nakikinig ay ako'y nagagalak sa Diyos. Nagagalak kung gaano namamangha sa kanyang mga plano, sa kanyang karunungan. Tunay hindi natin masayod ang kaalaman ng ating Diyos. And imagine, even kahit sa mga simple things, even kahit sa mga hallelujah, mga bagay patungkol sa kaayusan ng iglesia, even sa mga kalit-liitan hanggang sa pinakamalaking mga tungkulin, ay ang Diyos ay naglalagay ng kaayusan. Amen? At kung iisipin pa natin ng lubos mga kapatid, hallelujah, kung paano ang Diyos ay napakadakila sa kanyang mga plano, na kahit sa mga bagay, sa sistema ng iglesia, ang Diyos ay naglagay, kahit sa maliliit na bagay hanggang sa malaking bagay, ay inorganize ng Diyos para sa kaayusan ng iglesia, para sa ikakatuto ng bawat isa, para sa ikakaayos ng bawat isa, para sa ikakatibay ng bawat isa. Amen? At hallelujah, tunay, napakalawak ng pag-iisip ng ating Panginoon. At isang bagay na nakakagalak, yung malawak na pag-iisip na yun ng Diyos. Hallelujah, ibinigay niya, iniisip niya at pinalano niya para lang i-demonstrate kung gaano niya tayo iniibig. Amen? Siya ang nagsaayos, siya ang nagtuturo, siya ang nagtutuwid. Hallelujah. At lahat yan ay demonstration ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia. Ayaw niya tayo, hallelujah, na lumakad, na walang kaayusan. That's why nariyan ang Diyos at nariyan ang mga binabangon niya para sa atin. Purihin natin, Panginoon. Sino, hallelujah, sa gabing ito, ang handa magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, sapagkat siya ang Diyos na nagsaayos ng ating mga buhay. Siya ang Diyos na nagtutuwid ng ating mga landas. Siya ang Diyos na hindi napapagod magturo. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Samahan niyo ako mga kapatid, hallelujah. Awitan na natin, Panginoon. May oras pa para magpasalamat sa Diyos. Hallelujah, purihin siya sa kanyang sa kanyang kadakilaan. Hallelujah, at mga magawa. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. You are beautiful beyond description. To marvelous for words. Yes, Lord. To wonderful for comprehension. Like nothing ever seen. Oh,
pasalamatan ng Diyos na gumagawa sa kanyang iglesia. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Purihin ka sa iyong magawa. Hallelujah, hallelujah. Agony and deep affliction. In agony and deep affliction. God, oh, that I might enter. Hallelujah! Praise God! Who can grasp such tender compassion? Oh, salamat, Panginoon. Who can fathom His mercy so free? You are beautiful beyond description, Lord. Sa mga manghang yung magawa, Panginoon. Sa mga manghang yung pag-ibig, hallelujah, na gumagawa sa aming mga buhay. Yes, my Lord, you deserve all the glory and praises. Oh, we stand in awe of you, God. Yes, Lord. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe. Isa pa. Oh, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Isang pa, church, mula sa ating mga puso, magpasalamat, magpuri sa Panginoon, sapagkat may Diyos tayo na nagsasaayos ng ating mga buhay. May Diyos na gumagawa sa kanyang iglesia. May Diyos na hindi napapagod. Kumilos, matagpo na pangailangan ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa iyong magawa. Purihin ka sa iyong kadakilan. Purihin ka sa iyong pag-ibig. Hallelujah! Sa uling pagkakataon, church. Magpurihan. Purihin na natin, Panginoon. Hallelujah! 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 In awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Oh, karapat-dapat kang purihin, O Diyos. You deserve all the glory and praises and honor and all thanksgiving mula sa iyong mga lingkod, O Diyos. Sapagkat, hallelujah, kailanmay, hindi ka napagod gumawa at hindi ka patapos gumawa, hallelujah, sa iyong iglesia. O Lord, marami ka pang gagawin, O Diyos. Marami ka pang aayusin, Panginoon. Marami ka pang gagawin, hallelujah, sa buhay ng bawat isa. And Lord, hallelujah, we wait with expectation, O God.
hallelujah, sa aming mga panalangin, sa aming mga pangailangan. We wait with expectation, sapagat may Diyos na nangako, ikaw ay tapat, nagagawa, hallelujah, sa iglesia. And from glory to glory, from your ever-increasing glory, O God, patuloy kang gagawa to edify, to build your church, O God, to unite us in one faith, in one hope, O Lord, in one works of your Spirit, O God. So, Lord, hallelujah, patuloy ka pang gumawa sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka pang gumawa, hallelujah, sa buhay, sa puso, Lord, ang iglesia, O God. Kailangan ka pa namin, O God, sa marami pang bagay, marami pang kakulangan, marami pang pangailangan, nariyan pa mga kahinaan, hallelujah, nariyan pa, hallelujah, mga pagdaing, nariyan pa ang mga pagluhod, oh, hallelujah, nariyan pa, hallelujah, ang pangailangan ng iglesia, O God. And we thank you, Lord. We give you praise, O God, sapagkat kailanman hindi namin naranasan na napagod kang gumagawa sa iglesia, O Diyos. Kailanman hindi namin naranasan na kami yung pabayaan na sa aming mga kakulangan. Hallelujah, sa aming mga pagkukulang. O Diyos, hindi ka nagkulang. Ikaw ay laging nariyan, gumagawa, nagsusupply, hallelujah, nagsasaayos, nagpapatibay, hallelujah, nagpapagaling, hallelujah, naghihil ng bawat sugat, hallelujah, ng iyong mga lingkod. O Lord, nariyan ka, nagpapagaling, nagpapatibay sa amin. Sa oras, sa mga panahon na kami nangihina, sa oras na kami nililiglig ng kaaway. O Lord, nariyan ka, laging nakaagapay. Gumagawa, hallelujah, sa iglesia. Salamat, Panginoon, for you are the God, hallelujah, who healed us sa oras sa mga karamdaman. O ikaw ang Diyos na nagpapatibay sa oras na maraming mga pagsubok. Hallelujah. And you are our song, O God, in the midst of the storm. Sa oras ng mga kadiliman, ikaw ang aming awit. Ikaw ang aming liwanag, O Diyos. That's why, O God, nagpupuri kami. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagat may Diyos na laging presente sa pangailangan ng kanyang iglesia. And as you speak to us tonight, O Lord, salamat sapagat may Diyos kami na nagsasaayos. You are the God of order, hallelujah. And we thank you, Lord, sapagat patuloy kang gumagawa para sa ikakaayos pa, ikakatibay pa ng iglesia, O Lord. O Lord, tulungan mo pa kami sa marami pang bagay, O God. You know our conditions. O Lord, you know our needs, O God. That's why, O Lord, ikaw pa ang mag-supply. Ikaw pa ang magkaloob, hallelujah. Ikaw pa ang magpatibay sa bawat isa. Kung may mga nanghihina pa, ikaw ang magpatibay. Ikaw ang bigay ng kalakasan. Kung may nagkukulang pa ng karunungan, O Lord, give us wisdom, O God. Guide us with your Spirit, O Lord. Sa alam mo ang aming gagawing pagpili. Sa alam mo ang aming gagawing lakad. O Lord, help us to be wise. Hallelujah, sa lahat ng bagay. Lord, we cannot do this, O Lord, by our own selves. Lord, we need you, Lord. Hallelujah. To be wise sa lahat ng bagay, O God. So, Lord, hallelujah, patuloy mo pa kaming, hallelujah, punuin pa ng iyong Spirit, O Diyos. And may you use, hallelujah, your workers, O God. Hallelujah, na yung mga itinayo, hallelujah, ipinagtibay, binigyan ng karunungan, hallelujah, sa bawat isa. Hallelujah. Patuloy mo pa silang gamitin, O Diyos, to build your church, O God. Sapagkat, hallelujah,
Hallelujah. Marami pa kaming kailangan pa para sa kalaguan sa pananampalataya, para sa pagtibay ng aming mga pananampalataya, ng aming mga puso. Hallelujah. That's why, Lord, we pray. Patuloy mo pa silang pagtibayin ng mga binangon mo sa amin, O Lord. Mga itinayo mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Dalangin namin, patuloy mo pa silang palakasin. Patuloy mo pagmapawi ng karunungang makalangit. Patuloy mo pang gabayan ng iyong Santong Espiritu upang patuloy nila, hallelujah, gampanin na may kagalakan. Hallelujah. Ang kanilang mga gampanin sa iyo mula sa aming mga ministers, hanggang sa mga ministry workers, hanggang sa mga kababaihan, kalalakihan, mga magulang hanggang sa mga bata, O Diyos. Lord, bless every one of us, O God. May you use, O Lord, our lives to bless every one of us. Hallelujah. Na nasa aming paligid, nasa aming tahanan, nasa kaming lugar, hanggang sa iyong tahanan, O Diyos. Tulungan mo kami maging pagpapala sa isa't isa, O Lord. Upang ang kaisan, ang pagtibay, ang pagkakaisa ng iglesia, O God, ay patuloy naming maranasan sa uling mga araw na ito. Lord, ito'y pangako mo, O Diyos. So ay patuloy kaming aasa. Hallelujah. Na ito'y gagawin mo sa iyong iglesia sa uling mga araw na ito, Lord. Salamat sa iyong pagtuturo. Salamat sa iyong ginamit, mahal Pastor Jack, O God. Patuloy mo pa siyang pagpalain. Hallelujah. At patuloy mo pang pasaganahin kagalakan niya upang ipaglingkod ang kanyang buhay sa iyo, Diyos. Ano mang pangangailangan niya, Lord, ikaw na alam, Panginoon. Ikaw mag-bless sa kanyang buhay, sa na kanyang sambahayan, O Diyos. Hanggang sa aming mga mahal na elders, bawat isa, O God, na nagpapagal sa iyong mga lingkod, O Diyos, sa iyong pagpalain, O God. Salamat sa iyong pagtuturo, Lord. Give us a heart, O God, na handa pang magpaturo, O God. Give us a heart, handa pang sumunod sa iyong kalooban. Give us a heart, hallelujah, na handa magpatianod sa iyong nais, O God. And give us a humble spirit, O Lord, na handa magpakumbaba, hallelujah, sa oras na ikaw ay nagtuturo at nagtuwid, O God. Salamat sa gabing ito. Tunay na kami yung pinagpala. Bagamat walang mga pinabot na prayers, O God. But you know our heart's desires. You know, Lord, our prayers in our hearts, O God. That's why, O Lord, we cry out tonight, O God. May your power, O God, ay patuloy na kumatagpo sa bawat pangailangan ng bawat isa. Hallelujah. Bayaan, O Lord, na patuloy ka pa naming maranasan sa bawat panalangin na iyong patuloy na kinakatagpo, Diyos. At bayaan, hallelujah, na sa gabing ito, ano mga madalangin sa aming mga puso, O God, ay yung katagpuin sa iyong biyaya, ayon sa iyong kalooban, O Lord. Sa iyo namin tinataas ang lahat, O Lord, knowing, O God, na ikaw ang Diyos sa tapat na gumagawa sa aming mga pangangailangan, sa aming mga dalangin, Lord. Ikaw mag-bless sa bawat isa, O God. At bayaan, maging patotoo to sa amin, hallelujah, na patuloy na ikaw ang Diyos na kumakatagpo sa aming mga dalangin, O Diyos. Salamat sa gabing ito. Tunay kami yung pinagpala. At bayaan aming dalhin to sa aming mga tahanan at sa mga kami naroon, O Lord, O God. Tulungan mo kami, O Diyos. Hallelujah. Sapagkat kailangan ka namin sa bawat araw, O Diyos. Sa namin binabalik lamang ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagluwalhati, O God, ay sa'yo lamang. Ingatan mo kami sa aming daan, O Diyos. At bayaan dalhin namin ang pagpapalang makalangit sa aming mga tahanan, O God. Sa iyo ang kapurihan at pagsamba sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen.